Hi, good day po sa ating lahat. Today po ay nasa Kapas Tarlac tayo. Ayan, ang daming bunga ng mga kalabasa nila. Ngayon pong araw na to ay magpa-farm tour tayo sa isang farm dito sa Kapas Tarlac. Itong area na to nasa taas siya ng bundok. And then nakakatuwa, kahit nasa taas siya ng bundok ay napakarami nilang tanim. Kasi kadalasan po pag nasa taas ng bundok, pahirapan ng pagkuhanan ng source ng tubig. And tapos kung napapansin nyo kanilang mga flowers ay mga common na flowers niya. Pero napakaganda po nilang tingnan. Ayan, mga pangmainit na flowers. Yan sila. Tapos ito po yung full view. Ayan, nasa taas tayo ng Burol. Kitang-kita po yung mga bundok ng Pampanga. At dito sa Tarlac. At malapit na rin po to sa Mount Pinatubo. At sa likod po ay San Marcelino Zambales na siya. Ayan, kung napapansin nyo, nakakatuwa yung mga saging nila. Ang kikit na mga bunga nila and then abot kamay lang. Medyo payat sila dahil siguro sa soil or kulang sila sa tubig. Pero nadidiligan naman po siguro yan. Pero ang cute ng mga saging saba nila. Tapos po ayan, meron silang mga tambayan. Tapos mga kubo na for rent sa mga gustong mag-overnight or gustong ma-feel yung province life talaga. Napakasipag din na may-ari. Ayan, meron silang mga rambutan na grafted. At yan po yung view deck ng farm nila. Ang ganda po, talagang refreshing. Tapos napakalakas po ng hangin. Tapos malamig. Ang ganda po manirahan dyan. Sobrang tahimik. Ayan. Tapos dito makikita natin yung kanilang mga kalabasa. Ibang variety. Pahaba yung bunga nila. Ayan. Tapos, alas 2 po yan ng tanghaling tapat. Ayan, yung mga masisipag na mga farm worker niya, ay nagdidilig na sila ng mga kalamansi, iba-iba, mga buko at mga sili. Tapos dun sa baba ay meron silang duck pond at mga isda. At pinasyal nga po kami sa kabilang farm nila or kabilang burol. Sobrang laki po yan, bali yan na po tayo. Siguro nasa I'm not sure kung 52 or 100 hectare ay sobrang laki po talaga. Tapos ayan yung mga bahay na nakikita nyo. Bahay po ng mga kambing nila at mga baka at mga tupa. Bali yan nga po yung ginamit nilang sasakyan papunta sa kabilang burol. Napakalakas po ng sasakyan na yan kasi hindi po biro yung daan. Napakatarik niya. Ayan, bali mayaman po talaga yung may-ari kasi siya na po mismo yung nagpagawa ng mga daan na yan. Pinabaldoser niya at pinabako niya para magkaroon po ng daan. Yan, napakaganda ng view while na nagtutour tayo sa kanilang farm. At dito sa gilid ng bahay ng may-ari po ay pinasyal nila tayo. Ayan, makikita natin dyan yung mga samut-sari nilang mga tanim. Merong mga buko. Ayan, meron pa silang mga alagang manok na pangsabong. Mabungka mo? Tapos ayun yung mga maraming bunga nilang mga kamatis. Tapos napakarami nilang mga aso talaga. Parang nasa 4 or 5 po yan. Tapos parang ang variety po ata ng kamatis nito ay cherry tomato, not sure. Pero napakarami po niyang bunga. At dito po ay patapos na yung kanilang mga eggplant. At doon yan, kung nakikita nyo yung burol na yon, yun po ay mga siling labuyo. Ayan pa yung kanilang mga upo. Nakakatuwa and then nakaka-amaze. Once na nature lover ka and then mahilig ka sa halaman, makakita ka lang ng isang halaman na may fruits, may flowers, ay sobrang nakakasaya and then nakakatanggal ng stress. At ito nga pala yung pinagawa ng may-ari po na siguro yan na yung pinagkukuha nilang source ng tubig para pan-supply sa buong farm nila at mga tanim. Sabi po ang gastos po ata nun ay umabot ng 350k at yung taas ng burol na ito ay 500 feet. Sobrang taas kaya malamig na rin yung hangin. Bali, yan po yung mga kasama namin, family, friends. At yung may-ari po, ayun, yung nakaputi. Ayan. Tapos nakakatuwa kasi nga malamig yung area dito. Ay makakakita tayo ng mga Malaysian moms na iba-ibang kulay. At mga zinnia flowers. Ang bahay po niya at farm ay surrounded po siya ng mga flowering plants siguro to attract pollinators na rin.
At nakakatuwa kasi pag maraming flowers, nagbibigay sigla sila. Tapos ayan po yung mga pampaskong halaman, ponsensya. At yan po yung bahay niya. At dito, ayan, mapapansin yung kanilang cactus. Fairy castle po at ang cactus na yan. Tapos nilagyan nila ng graba-graba. At nag-landscape sila ng parang mga driftwood. Tapos ayan, mga bato-bato na hinati-hati at nilagay parang graba. Pero hindi naman totally graba sila. Ayan po yung bahay ng may-ari. Talagang preskong-presko and then maliwalas, maganda. Ayan po, tapos pinagpitas pa kami ng upo. Sabi namin okay na kasi meron din tayong farm sa Batyawan at marami tayong gulay. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog na to. And then magawa nyo rin sa inyo kanya-kanyang mga tahanan. Pag masipag ka, hindi ka magugutom. Thank you for watching po.